awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on that cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Magandang umaga po mga kapatid. Ang tekstong pagbabasihan ng ating mensahe para sa araw na ito ay mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 149. Ganito po ang sinasabi. Awit ng pagpupuri. O si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang, sa mga mapagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagdiriwang ay magsaya't mag-awitan. Papuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas, hawak-hawak ang espadang dobleng talim at matalas, upang bawat mga bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Mga hari't maharlika ay kanilang bibihagin, sa tanikalang bakal silang lahat ay gagapusin. Upang sila ay hatulan sang-ayon sa itinakda, ito ang siyang karangalan ng kanyang pinagpala. Purihin si Yahweh. Kung may mga taong hinahangaan ko ng labis, sila ay yung may magagandang boses sa pag-awit. Ang taas ng pagpapahalaga ko sa kanila, sapagkat sa pagtayo nila saan man upang kumanta, ramdam ko ang lakas ng kanilang loob, hindi na sila pakikiusapan pa, at lalong hindi sila nagpapatumpik-tumpik, at maririnig mong kumakanta na sila. Iniisip ko, basta sabihan lang sila, presto, makakakanta na sila ng kahit anong kanta. May talento, di po ba? May God-given talent. Napakaganda at kaibig-ibig na kakayahang mula sa ating Panginoon. Sa pagbabasa ko ng ating aralin sa umagang ito, medyo nagkaroon ako ng agam-agam sapagkat parang taliwas sa aking paniniwala tungkol sa mga manganganta na
patayuin mo at pakantahin agad-agad kakanta. Gagawin nila ito, malalakas ang loob, matatapang, maganda ang boses, at magandang kumanta. Sa lesson natin, malinaw na sinabi, kahit na sino pang kilala o tanyag na stage singer ay dumadaan din sa pagkabahala, pagkabalisa, pag-aagam-agam, kaba ng dibdib at pagkatakot, paminsan-minsan sa kanilang pagtatanghal. Sa loob ng studio o gusali kung saan sila nagpa-practice ng kanilang awit, walang sagabal na maririnig mo ang malamyos, malambing, malamig at maganda nilang tinig na napakasarap pakinggan, na buong puso at damdamin nilang nagagawa. Subalit sa aktwal na pagtatanghal ang sinasabi kung saan ang dako ay napakaliwanag na dahil sindido ng lahat ang ilaw at marami ng taong manonood, ang ilan sa mga mang-aawit na magtatanghal ay nanlalamig, kinakabahan at hindi mapalagay sa takot at kaba ng dibdib, dala ng nerbiyos na nararamdaman. Takot sa magiging paghatol o paghusga ng mga tao sa kanilang magiging pagtatanghal. Ang pagkatakot ay nararamdaman ng mang-aawit ilang sandali bago nila buksan ang kanilang bibig upang pakawalan ang magandang talentong bigay sa kanila ng ating Panginoon. Sa kanilang pagpupumilit na magampanan ito, ang takot, kaba at agam-agam ay nawawala naman at nararamdaman nila na ginagawa lamang nila ng tama ang bagay na ipinagagawa sa kanila. Ang magandang pag-awit nila para sa pakikinig ng mga tao ay nagbibigay sa kanila ng banal na kalayaan mula sa isang mabigat na dalahin. Kapag ang tinig ng isang mang-aawit ay tunay na napakaganda, ramdam ng mga tagapakinig niya na ang tinig na yaon ay handog ng Diyos sa kanya. Ipinamamanhik ng salmista na tayong lahat ay dapat na umaawit, lalo na't awit ng papuri sa ating Diyos. Kahit na mahirap gawin ito, at kahit na pat hindi tayo mahusay kumanta, hindi sinasabing kumanta tayo sa stage na katulad ng mga veteranong performers na pinanonood ng napakaraming tao. Subalit tayong mga mananampalataya, tayo ay tinatawagan na umawit rin ng papuri sa Panginoon, sama-sama sa mga pagtitipon at pagsamba, sa pagbibigay parangal at papuri sa ating Diyos. At sapagkat ang Diyos ay Diyos din ng mga may dalahing mabibigat sa kanilang mga dibdib at damdamin, ang dapat nating awitin para sa kanila ay awit sa pangalan ng katarungan. Tayong mga hindi bihasa sa gawang pag-awit, maaaring mahirap bumuka ang ating mga bibig at lalamunan para sa gawaing ito. Parang hinahalukay ang ating tiyan sa nerbiyos at ang ating kaisipan ay magdidikta na hindi talaga tayo para sa gawain ng pagkanta o pag-awit. Subalit, dapat nating laging tandaan, hindi man pantanghala ng boses natin sa ating pag-awit ng pagpapahalaga, pagpaparangal at papuri sa Diyos, madaramo mo na nakikiawit ang Diyos sa iyo. Paano tayo umawit ng patungkol sa Diyos? Ano ang pumipigil sa iyo upang umawit? Ano ang nagbibigay sa iyo ng takot upang iwasan mong umawit ng papuri?
at pagpaparangal sa ating Panginoon. Sana'y may mabago sa ating mga puso at isipan. Alalahanin nating lagi na binibigyang halaga ng Diyos ang tunay na nagtitipon sa Kanyang pangalan. At alam kong Siya'y masaya, masayang masaya kung tayo'y nag-aawitan ng papuri sa Kanya ng sama-sama at sabay-sabay. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Sumayo ang papuri ng aming mga labi, puso at diwa sa pagkakaloob mong muli sa amin ng panibagong araw at panibagong buhay. Kasabay nito yung aming pasasalamat sa mga biyayang walang sawang ipinagkakaloob mo sa amin, aming Panginoon. Salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal na aming nararanasan sa lahat ng oras. Naway matagpuan mo nga po kaming laging nagmamahal, nagtatapat at naglilingkod sa iyo. Ito ang aming dalangin sa banal mong pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen. Muli, magandang umaga po.